Camille Trinidad nagsalita na tungkol sa kumakalat na issue sa Facebook. Babasahin ko na lamang para inyong mas lalong maintindihan. Ayon kay Camille, gusto ko na lang din magsalita kasi hindi matatahimik yung isip ko dahil sa sobrang sakit na nangyari sa akin. Yung sa pag-check-in nila Zezam sa Highland Valley na kasama niya yung pinsan niyang magaling, Kim Gayo Babaero. Natuwang-tuwa pa dahil iinom sila at walang ibang iniisip kundi mambabae. Never ako naging panatag sa pinsan niya na yan dahil kahit nasa kondo pa kami, ikaw ba naman kaharap ko si Zezam? Tapos sasabihin niya, tingnan mo to Zeo, ang ganda ng babae. Sobrang nakakabastos lang na kahit hanggang nasa bahay na kami, bastos pa rin ang bibig niya. Ni hindi man lang niya naiisip bago magbitaw ng salita. Ni wala na siyang gagastusin sa bahay, lahat, libre ultimo mga naka-aircon pa. Sobrang pangit ng impluwensya niya kay Zezam. At ikaw ba naman na pinsan niya, makikipagkompetensya ka sa kapwa mo, pinsan mo? Kapag nakikita niyang may mga magagandang nangyayari sa amin, parang gagawa at gagawa ng ikasisira namin. Sobrang tagal ko nang nagkikimkim ng mga ganitong pangyayari. Hindi ko na lang din matandaan yung mga dati dahil ako yung tipo ng babaeng hanggat kaya magtiis, magtitiis. Yung mga panahong naka-check-in kayo ni Zezam at lasing na yung tao. Ikaw tong mas matanda sa kanya, ikaw pa tong nagpupush. Ayusin mo naman utak mo. Mga nakalipas na oras naging okay kami ni Zezam, pero hindi ko alam na nagkaroon ng halikan. Dahil ang sabi lang nila sa akin, nag-inom lang sila at walang babae. So naging okay kami at wala akong kaalam-alam. Makalipas ilang panahon, nung malapit na kami mag 4th anniversary, umalis na naman sila. Ugali kasi pag nag-aaway umaalis ng bahay na dapat hindi naman gawin, nagkaroon na naman kami ng tampuhan. So, umalis sila na yung nagla-union sila, pero hindi sila nakapasok dahil lockdown. Maaalala ko lang birthday ni Aubrey noon. Nasa patter kami, may babae dun na fan pero nilalandi na naman nung Kim Gayo na kakilala nila noon. So, nung naglaon yun sila, nakakausap pala nila yun at pinapapunta nila sa Manila dahil di sila natuloy sa La Union. So, dumiretso na lang sila ng Maynila. Nag-inuman na naman. May dalawang babae na naman na nagpunta sa kanila at nakikipaglandian. Sabi daw nung Kim, pre, chat mo yung babae na nakita natin sa patar para di sayang luwas natin. Tapos, ayun nga, pumunta yung isang babae is parang nakalandian ng kapatid kong si Cholo, which is bata pa, at di ko alam kung gaano kalakas yung impluwensyang ginawa nung Kim. Ang masakit pa dito, may halikan na naman sa nangyari. Gian Aligato at sa ibang babae na naman. So 2 days akong umalis ng bahay noon at nagmuni-muni. Pero hindi ako nagloko or nakipagkita sa kung sino-sino. Dahil ang alam ko lang ay misunderstanding at nahilig si Zezam sa alak. Dahil may pinagdadaanan din siya na never niyang ino-open sa akin. So, makalipas naman ng ilang panahon, naging okay na naman kami. Pero eto na naman yung time na wala na kaming kasamang family sa bahay, kaya wala nang gagabay, which is mali. Dapat, magulang talaga ang dapat pinakikinggan sa lahat. So, parang kami lang ni Zezam yung anditong matanda sa bahay, tapos lahat puro bata na. Sila Aubrey, Cholo, Adrian, Jasper, Kim, at Sadie. Tapos kami ni Zezam. Puro inom nangyari hanggang sa yung bahay namin sobrang dumi na, sobrang gulo na. Nagkaroon na naman ng problema at umalis na naman ng bahay. Naging ugali yung paalis-alis ng bahay bigla tuwing nag-aaway. So nagpunta sila ng Tagaytay, sobrang sakit lang. Yung nagtrabaho sa amin ang nagtra-translate sa YouTube namin is nakakausap ni Zezam. Hindi ako makapaniwala, oo aminin ko, lagi akong nagtatanong sa kanya kung niloloko mo ba ako, ganito, ganyan. Kasi is parang paglalambing lang yun, diba? Dahil gusto natin ng assurance palagi.
Pero sinasabi niya na hindi naman niya ako niloloko, so panatag ako. Hanggang sa akala ko nasa Tagaytay lang sila noon at nagagala-gala, pero may kinita na naman at nakipag-inuman. Sobrang sakit lang dahil etong babae hindi man lang naisip na may girlfriend si Zayzam at nag-sex pa sila. Hindi ko lubos maisip na siya yung babae ngayon. Nika Bernardo. Pag nag-uusap sila, nagka-heart-heartan pa ng chat. Ang sakit lang sana, ikaw na yung umiwas kasi mga panahon na yan, naiimpluwensyahan si Zayzam. Di niya alam gagawin niya, pero yun na yung choice mo. Eka nga nila, hindi ka kontrolado isip niya. Alam ko, madami pang nangyari pero dati nung wala pang nagdala ng alak sa bahay, sobrang okay ng lahat. Nag-open sa akin si Zayzam ng lahat-lahat ng pinagsugutan niya kasi ayoko patagalin at gusto ko ng sagot dahil yun lang naman ang gusto natin, lalo na kapag alam mong nagmamahal ka ng totoo, kasagutan. Sana next time bago nyo gawin, isipin nyo muna yung sakit o dadalihin ng tao, yung sakit na hindi madaling kalimutan. Oo, walang perpekto, alam natin yan, pero alam ko yung tao at hindi ko sasayangin yung kung anong binuo namin simula umpisa. God knows, nagpapasalamat ako kasi lumabas din ang lahat. Kaya siguro hindi ako mapakali palagi kasi may ganito pala. Mabait pa din sa akin ng Diyos kasi nalaman ko lahat. Hindi ko ito binidyo kasi hindi ko kaya sa sobrang bigat. Cheer up, Ate Camille. Tignan natin ang mga comment ng iba. So, ayun siya guys, 40 minutes ago lang, kakapost lang ni Ate Camille. And then, dami nag-share, nag-likes, dami nag-cheer up. Ayun guys, may kita nyo. Ayun siya guys, dami ayan. Ayun siya guys. So, kung gusto nyo mabasa yung mga comment guys, puntahan nyo na lang po yung pinaka-Facebook ni Ate Camille sa Facebook. Ayan, search nyo lang is Camille Trinidad. So, ayan, makikita nyo po yung post niya yan. So, yun guys. Cheer up, Ate Camille.